Good news mga ka-blessings para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Inihayag ng Department of Agriculture na magsisimula na ang pamamahagi ng fuel subsidy ngayong linggo upang matulungan ang sektor ng agrikultura sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng programang ito ng administrasyon ni Ferdinand R. Marcos Jr., makakatanggap ng 5,000 pisong fuel subsidy ang mga kwalipikadong magsasaka habang 3,000 piso naman ang matatanggap ng mga mangingisda. Sa kabilang dako naman ay pinaplano ng Department of Agriculture na dagdagan ang budget ng fuel subsidy program para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda. Layunin ng hakbang na ito na pagaanin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring gamitin ang Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk para makatulong sa ating mga apektadong kababayan. Ang nasabing pondo ay nakalaan para sa mga kalamidad, ngunit ngayon ayon sa ahensya ngayon, ay maaaring gamitin sa oras ng pangangailangan gaya ng mga pangyayari ngayon. Sa tulong ng Fuel Subsidy Program ng DA, makakatanggap ng 5,000 piso ang mga kwalipikadong magsasaka at sa 3,000 piso naman para sa mga mangisda. Ayon sa BIFAR, maaari nang magsimula ang pag-release ng subsidy sa susunod na linggo. At ayon nga po, ulitin po natin, ayon kay Sectes Lazaro ng DFA, 20.785 million pesos po ang nakalaan para sa ating pangangampanya sa UN non-permanent seat sa Security Council. Okay? At nakita po natin ngayon kung ano mga programa ng Pangulo. Kaya maging mapanuri, huwag po kayo maniwala sa fake news na walang ginagawa ang gobyerno. Ang maniniwala lamang dito malamang kaya hindi nila nakikita ang trabaho ng Pangulo ay madalas wala sila sa Pilipinas. Unang putok sa Middle East, sa ating pagkakaalam, wala rito ang vice-presidente. Nasa ibang bansa. Sitwasyon natin ngayon kasi for now, di ba, merong nakalaan na 100 million pesos na pondo para dito sa mga one-time fuel subsidy, mangingisda at magsasaka. Tama? Yes, 100 yan out of the 150 million na available na pondo sa ating magsasaka at mangingisda na maapektuhan. Yung 100 million is available na yan, and in the few days ay pwede na tayo mag-release ng ating fuel assistance sa mga farmers and fishers affected. Yeah, para lang doon sa mga nakikinig, this will be a one-time fuel subsidy, di ba, sa mga mangingisda at magsasaka, at ang halaga ay 5,000 piso. Tama ba, Asek? Tama yan, Danny. For the farmers, 5,000. For the fisher, 3,000 yan based on the guidelines na na-release natin sa kanila. Okay. So pag sinabi niyong 5,000 para doon sa mga magsasaka, mga ilan ho ang mabibenepisyo nito? I would assume na buong buong Pilipinas, lahat. Buong Pilipinas yan. Ang criteria lang o eligibility requirement, dahil gagamitin ito nga para mangailangan ng fuel, ito ay available lang para sa mga magsasaka. Una, rehistrado sila dapat sa RSBSA. Pangalawa, meron silang pag-aari o nagre-renta sila ng mga makinarya o gamit sa bukurin na nangangailangan ng fuel. So, halimbawa, traktora, cultivator o harvester. Kaya part ng nagpapasalamat din kami sa DOE, inallow nila yung mga farmers na yung may dala na lagay ng gasolina na bumili kasi hindi naman nila pwedeng dalhin yung traktora doon sa gasolinahan. Oo, tama. So meron kayong listahan yan, no? Kasi baka sabihin na naman ng iba, bakit palakasan, no? Meron kayong, let's say, yung listahan na sinala na. May database tayo niyan, Danny. Okay.
may record tayo ng kung sino yung mga registered na mga makinarya. Okay. Ito naman yung karamihan din ng mga makinarya na pinagkakaloob ng DA sa kanila. So yung mangingisda is 3,000, no? Bali, ano to? Yes, So sir. I would, lahat din to, no? Pangkalahatan, hindi lang dito sa NCR yan, di ba? Oo. Yes, nationwide ito, may listahan na tayo ng initially ng mga eligible fishers din. Ito naman sa kanila, registered din sa RSBSA, tapos meron silang bangka na hindi tataas sa 3 gross tons yung laki. Okay. Siyempre, marami magtatanong, how soon can they get itong assistance? At paano ho ang pagbibigay ho nito? Through the LGUs? O paano ho? Hindi. Ito ay ipapamahagi natin through, yung meron tayong tinatawag na IMC or Interventions Monitoring Card. Doon na nakalagay yung cash doon sa card na yon. At every time na magbibili sila ng gasolina, ito lang yung ipapakita nila. Doon naman Okay. sa mga area na kasi walang POS yung gasolinahan, voucher yung ibibigay namin. Specifically doon sa mga fisher folk natin. Identified na namin sino yung merong makakukuha through voucher. Maliit lang ito, about 5% ng total beneficiaries ng fisher folk. Yung 95% ay through the IMC card. Ano ho yung ibig sabihin? IMC? Ano ibig sabihin nun? Para lang sa mga yan? viewers. Interventions Monitoring Card. Kumbaga yung interventions, yung mga Monitoring ayuda, card. dito na namin ipinamamahagi sa mga card na to para wala kaming cash na binibigay. Okay. And then pwede nila i-convert na yon para dun sa gasolina o diesel na kailangan nila ikarga. Yes. Ganon, yun na Correct. ibibigay nila. Parang Ah. fuel vouchers to, hindi pala to cash. Yes. Okay? Yes, Oh. Correct. So how soon to? Mga next week ba? Pwede natin sabihin next week ibibigay na yan sa mga magsasaka at mga mangingisda? Yung mga voucher, according sa BIFAR, pwede na agad nilang ma-release. Okay. Siguro next week. Yung IMC siguro in the next 2 weeks. Okay. Oo, next 2 weeks. Pero sabi mo ang total talaga is 150 million. So may inaasahan pa na 50 million. Yun din ba mga magsasaka din ang beneficiaries at saka yung mga Yes, mangingisda? hati uli sila doon. Ha? Actually, in total, tag 75 million sila. Ah. At actually, nakikipag-usap kami sa finance namin dito sa DA. Meron pa kaming nakikita na ilang pondo na pwede rin namin na magamit. But we cannot say how much, but yung initially is 150 million, Danny. Oh, okay. So at least malino. Pag sinabi mong 3,000 sa mga mangingisda, how many mangingisda are we talking about nationwide? Na beneficiary nito? Kung i-divide natin doon sa 75 million, about 25,000 na Mangingisda. fisher folk. Oo. Yes, Fisher doon sa folk. farmers naman, about 15,000. Okay. Oo. Para lang kasi marami nakikinig. Kala nila. Oo. Siyempre, ang mga transport sector, yun din ang hinihirit di ba? Yung, Yes. oo. So, alam ko gumagawa na rin ang paraan ng Kongreso para mapabilis din yung pag-aalis ng excise tax. So, wala naman itong effect, no? If ever na ma-approve na wala na excise tax sa mga gasolina o sa crudo, hindi naman mababawasan ito, Tama ba? Sa mga Hindi. magsasaka yan? regardless, di ba? Wala. Pero makikinabang ang lahat ng ating mga kababayan magsasaka at mangisa dahil bababa pa. Kung maipasa yan, mababawasan lalo yung gastusin nila. Oo. Asek, tanong ko na rin, kamusta yung pagbabantay na ginagawa nyo doon sa mga paggalaw ng presyo ng mga agricultural products? Kasi kanina nakausap ko rin, at saka yung mga sa gulay, sa itlog, siyempre, at saka yung iba, mga pangangailangan, yung mga karne, ganun. May namamonitor na kami ng mga paggalaw, lalo sa karne, sa baboy. Oo. Medyo tumataas na ng konti, bahagya. At saka sa isda, lalo na sa galunggong. Oo. Kasi may mga imported din. Sa galunggong, medyo mataas yung itinaas. Oo nga Oo. Sa gulay, meron na rin na konting pagtataas doon sa mga area. Pero yung maganda, yung sa bigas, wala pa naman tayo na monitor na malaking movement. Okay, pero sigurado magkikipag-coordinate naman kayo lagi, no? Ang DA at saka ang DTI lagi dun sa price monitoring. Meron kayong gagawin mga ocular uling ganyan kasi dandito na siguro sila dahil galing si Secretary Roque sa Amerika din Yes, lagi naman joint yung aming market visit together with tama. DTI. Yeah. Kasama rin ng LGU. So meron kayong ipapatubad ba ng mga suggested retail price ng bawat mga importante commodity? Ganon?
Hindi naman kami nag-i-issue na ngayon ng SRP, Danny. Okay. Mostly doon sa MSRP. Binibigyan Kung nakikita talaga namin na may problema versus doon sa presyo versus doon sa nakukuha sa farm gate.